Hello mga Jo! Another day, another budol na naman tayo sa aking video. For today's video, i-explain ko sa inyo yung about sa Atomy app. At yung Atomy app kasi isa siyang online, parang loan app din siya. And kailangan ng one valid ID. And after nun, kapag meron ka ng one valid ID, magre-register ka lang dun sa link. After nun, pag nag-fill out ka na, ilalagay mo doon yung monthly salary mo. So, sa monthly salary mo, doon magbe-base kung magkano yung i-offer sa'yo ni Atomy. Sa akin kasi, nag-range yung salary ko ng hanggang 12 to 15. So, ang unang offer sa akin is 3,000. So, 3,000 yung unang in-offer sa akin ni Atomy. And then, yung 3,000 na yun, kahit hindi mo siya gastusin, mag-i-stay lang siya dun sa account mo. Hindi siya yung pag di mo ginamit, may tubo na or may makakaltas, wala. Mag-i-stay lang siya dun hanggat hindi mo siya ginagamit. And then, sa Atomy na yun, para din siyang GCash. So, meron siyang PIN, naglalagay ka ng PIN mo, then isi-secure mo yung account mo para hindi magamit ng kung sino lang, and pwede ka rin mag-apply ng physical card. So, ano ba yung itsura ng physical card na yun? So, ganito yung itsura niya. Ganito yung itsura ng card na yun. So, pwede mo siyang gamitin, isa-swipe lang to, then pwede ka na makapagbayad. Ang kagandahan kasi sa physical card na to, kahit wala kang load, magagamit mo pa rin siya kasi isa-swipe lang siya. So, kung may nakikita kayong mga ganito, yung dalawang circle na yan, yung yellow and red, so, ibig sabihin kasi yun, Mastercard. So, kapag nasa mga store kayo, ganyan, at nakita nyo may nakapaskil na ganun, kung magbabayad na kayo ng bills ninyo, at may nakita kayong ganito na nag-accept sila ng ganitong payment, so, ibig sabihin, pasok si Atomy. So, yung Atomy card na to, ay pwede siyang gamitin sa Jollibee, sa McDonald's, sa Pen Shop, sa Kenny Rogers, sa ibang store ng SM, pwede nyo siyang magamit, sa Robinson, sa Mercury Drug, saan pa ba? Sa OC, pwede rin siya. Yan, pwede nyo gamitin yung Atomy card ninyo. And then, ako kasi, in-explore ko muna siya kung saan talaga siya pwedeng gamitin. Siyempre, mahirap naman kung pupunta ka doon sa isang store kasi hindi naman pala sila nag-accept ng ganito. So ako, bago ako sumalang doon sa pagbabayaran na gagamitin ito, nag-ask muna ako kung nag-accept sila ng Atomy card. So automatic talaga, once na may ganito, yung logo na to, basta lagi nyo lang tatandaan yung dalawang circle na yan, matik, tumatanggap sila. So pwedeng i-scan mismo sa app ninyo sa phone ninyo, and pwede rin sa physical card, itatap nyo lang siyang ganyan. So kung nakita nyo yung parang wifi na yon, yan, yun yung itatap nyo kapag halimbawa nasa Jollibee kayo, may monitors doon, tapos magbabayad kayo ng cashless, so itatap nyo lang, then paid na kayo. And then, once na nakapagbayad kayo, mag-notif naman yun dun sa active na Gmail niyo or sa emails niyo. Mag-email naman kung saan ka gumastos, magkano yung nagastos mo. And then, yung sa akin kasi, kaya ako siya kinuha, kaya ako na-encourage na gamitin to. Kasi sa previous job ko kasi is nade-delay kasi yung salary namin at kailangan kong makabili ng medicine. So, nag-medicine or nag-maintenance kasi yung father ko, so kailangan niya ng gamot. Sobrang mahal kasi talaga ng mga gamot niya no time na yon. So, wala akong choice. Kailangan ko ng parang backup na budget. So, itong Atomy yung na-introduce sa akin. And then, ginamit ko siya sa Mercury Drug. So, pasok siya doon, gamit ko siya, nakambili ko siya ng gamot. At first time kong ginamit to noong December 28. Yun yung first time na ginamit ko yung Atomy ko. At doon ko nalaman na kung kailan mo pala unang ginamit yung Atomy mo, is yun na rin ang magiging due date mo habang ginagamit mo to, yun na yung pinaka-due date mo sa lahat. Kahit anong month pa yan, kahit anong araw mo pa ginamit yan, kung ano yung araw na una mo siyang ginamit, yun na yung fixed na due date mo. For example, ako, December 28 ko siya ginamit last year. So, January hanggang anong ginagamit ko siya, ang laging due date ko, 28, ganun siya. About naman dun sa payment ng Atomy, so 1 month to pay siya, halimbawa ginamit mo, di ba may offer na 3K, tapos ginamit mo siya. Dun sa 1 month, wala siyang interest, so zero interest siya. Kung magkano lang yung ginastos mo, ayun lang yung babayaran mo sa loob ng 1 month. Pero may in-offer sila na 3 to 6 months to pay, pero yung 3 to 6 months to pay na yun, or 2 to 6 months to pay na yun, meron na siyang interest, may patong na siya. Unlike kapag buo mo siyang babayaran on or before ng due date mo sa 1 month, zero interest siya. Tapos, the more na ginagamit mo kasi ito, the more na ginagamit and then babayaran mo, gamit and bayad, lalong tumataas or nag-i-increase yung credit limit mo. For example, ako, dating 3,000 lang. So, dahil madalas ko siyang gamitin before sa medicine nga, pumunta ako sa Mercury Drug, ayan, so tumaas siya, naging 24,000. Actually, 29,000 nga yun, pero syempre, nagamit ko din kasi siya for some reason. Kaya ang nakalagay na lang doon sa screenshot ko na nakita ng ibang friend ko here sa Blue App is, yun, 24,000. Itong Atomy card na to is for emergency lang siya, just in case lang na kailangan, halimbawa, nagutom ka, ba sa biyahe, kailangan wala kang cash, so pwede yung Atomy mo. And then, kailangan siyempre, kung nasabi ko yung advantage, so meron din siyang disadvantage. Kapag ginamit mo yung Atomy, dapat maging responsible ka sa pagbabayad. Kailangan responsible ka kung saan mo siya gagastusin. At saka, i-make sure mo na kapag ginamit mo siya, meron kang nakalaan na pwedeng pambayad. Kasi, sa ayaw at sa gusto naman natin, sa mga loan app na ganito, kapag hindi ka nakabayad, automatic may kaltas at the same time, sandamakmak na tawag yung mangyayari. So, i-call ka nila, i-text ka nila, as in hindi ka nila titigilan hanggat hindi ka nagbabayad. So, as much as possible, be responsible sa paggamit, be responsible sa pagbabayad at paggagastos. Kasi, mahirap din yung inuubos mo siya tapos wala kang balak magbayad. So, nakasalalay din kasi yung mga information na sinabit mo, yung ID mo, syempre meron silang information about sa'yo. So, masisingil ka pa rin nila. But hindi ko ini-encourage yung iba na mag-register nito para lang sa luho or para lang sa sariling interest. Ini-encourage ko lang kayo just in case lang na nangangailangan kayo ng backup na budget or backup na pwedeng panggastos. At isa pa pala, ang Atomy card kasi natin, hindi siya pwedeng ilipat sa GCash directly. Pero kung babayaran mo yung utang mo sa Atomy, sa GCash ka magbabayad. Again, ulitin ko, sa Atomy natin, yung laman ng Atomy natin, hindi mo siya pwedeng ilipat directly sa GCash. Pero pwede kang magbayad through GCash papunta sa
Atomic. So sana naintindihan nyo yung process, naintindihan nyo kung saan siya pwedeng gamitin, at saka kung ano yung interest, ano yung advantage at disadvantages ng paggamit nito. So yun lang, sharing is caring, di ba? So kung kailangan mo ng budget at alam mo, meron ka naman ding backup na pwedeng pambayad just in case, or halimbawa meron ka pagagastusan na hindi tutugma yung salary mo, so pwede mong gamitin ito. So ayun lang, sana meron kayong naintindihan. So itong Atomy app, ibibigay ko yung link sa inyo, then mag-register lang kayo doon para sama-sama tayo may panggastos. Yun lang, bye-bye!